Bahagi mga kapatid ko. Hallelujah. Sa mga ito na isang papuri at isang pag-obey sa salita ng Panginoon. Isang po natin sa Biblia mga kapatid sa sulat ni Dr. Lucas sa Luke chapter 9 beginning from verse 57 hanggang 62. Hallelujah. Nakita niyo na mga kapatid. Lucas chapter 9 sa wikang Tagalog sa verse 57. Okay, tatanungin ko mga kapatid. At paglakad nila sa daan ay may nagsabi sa kanya, susunod ako sa iyo, saan ka man pumaroon. At sinabi sa kanya ni Jesus, may mga lungga, mga sora at mga ibon sa langit, ay may mga pugat, datapwat ang anak ng tao ay walang kahiligan ang kanyang ulo. At sinabi sa iba, sumunod ka sa akin, datapwat siya ay nagsabi, Panginoon, tulutan mo muna ako makawi at mailibing ko ang aking ama. Datapwat sinabi niya sa kanya, pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanyang sariling mga patay. Datapwat yumaon ka at ibalita mo ang kaharian ng Diyos. At ang iba naman ay nagsabi, susunod ako sa iyo, Panginoon. Datapwat pabayaan mo akong magpaalam muna sa mga kasambahay ko. Datapwat sinabi sa kanya ni Jesus, walang taong pagkahawak sa araro at lumilingon sa likod ay karapat dapat sa kaharian ng Diyos. Let us pray, mga kapatid. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ka, O Diyos, sa iyong nalalagyan. Kagilain ka, Ama. At sa pagkakataon ng Diyos, patuloy po kami lumalapit. Sumasamba, Panginoon, na nagpapakilala na kami mga anak po, Panginoon. Yes. Walang makakapigil sa amin, Panginoon, dahil sa nung una, kami po, O Diyos, ay nalubog sa lusak, ay inahon mo kami, Panginoon. Kaya sa umaga ito, kami pong dalangin, Panginoon God, sa itong Espiritu, ipakuliusin mo sa apat na sulok ng iglesia ito, Panginoon. At tunawin mo, Panginoon God, ang matigas sa bagay, Panginoon, na pumipigil sa amin, Ama, na kami, O Diyos, ay limakan ng spiritual na bagay. Kaya naman, Panginoon, buksan mo aming puso kaisipan, at ikaw ang gumilos, Panginoon, aming pong dalangin, Ama, na iyong likod ay linisin mo ang kanyang labi at punasan mo na makapangyarihan ng langis, at muli ilagay mo sa iyong likuran, upang iyong kapangyarihan lang makita, Panginoon, ng iyong kalooban lang, ang aming pong maramdaman, Panginoon, sa umagang ito. Kaya naman, O Diyos, muli ang apat na sulok ng iglesia nito, O Diyos, ang kong dalangin ng libo-libong anghel ay bakuran, Panginoon, ang lugar na ito, O Diyos, upang di makapangumbala o makaistorbo, Panginoon, ang gawa ng kaaway. Kaya naman, Panginoon, ang sinasaway ang Evil Spirit, Panginoon, na gustong tumukso sa amin, Panginoon, maging dito sa loob o sa labas man, Panginoon. Iniklaim po namin ang iyong pagkilos, Ama. At aming pong pasasalamat at dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen. Amen. Diyos ay magpapalaman sa Panginoon. Hallelujah. Hindi po na mga kapatid, purihin ng Panginoon. At gusto kong pamagatan ang mga talatang ito, mga kapatid, sa the meet first mentality. Yung ako muna. Yung ating po kaisipan, mga kapatid ko, na ikaw muna. Unahin ko muna to, Panginoon. Amen? The me first mentality. Makikita po natin, mga kapatid ko, yung sa Luke chapter 9, verse 57, 62, ang Diyos ay nag-iimbita, mga kapatid, sa kanyang paglalakad. Ang sabi, sumunod kayo sa akin. O susunod ako sa iyo, saan ka mo pumaroon? Sa mga apostoles. At ang Panginoon sa verse 59, mga kapatid ko, na nagsabi na sumunod kayo sa akin. At marami dito, mga kapatid, nagsasabi, kung marami mga disipulo, ikaw muna, Panginoon. Paalam ko na ako kasi lilipin ko yung aking patay. Kaya sagot ng Panginoon, mga kapatid ko, kaya mo magliping yung patay sa kapwa niya patay. Amen? Ang tinutukoy kasi dito ng Panginoon, mga kapatid ko, yung patay sa pananampalataya, yung nakakilala ko sa Panginoon. Katulad ng pangalawa, mga kapatid ko, sa verse 61, yung, paitulutan mo muna ako, Panginoon, na magpaalam. Susunod ako sa iyo, Panginoon, pero paitulutan mo muna ako magpaalam sa aking mga mahal sa buhay o sa aking buong tahanan. Kaya sabi ng Panginoon, ang nag-aararo, dahil pag nag-aararo ka, di ka na lumilingon sa iyong likuran. Yes. Amen. Ibig sabihin naman, pag pinawag ka ng Panginoon, wala ka ng isang tabi, sumunod ka na lang sa Panginoon. Amen. At ang bagay nito, ay daragdag na lang ng Panginoon. Merong pagkakataon kasi, mga kapatid ko, na darating pag nakita
kalooban, ang Diyos mismo nagdadala sa iyo kung saan ka nararapat. Yes, amen. Kung ang puso mo gusto magpaano, dadalhin ka ng Panginoon doon. Amen? Amen. Ang Diyos kasi hindi nagpapabaya, mga kapatid ko, sa lahat ng kanyang tinawag, mga kapatid ko, ang Diyos ay may tamang panahon sa lahat ng bagay, mga kapatid ko, na hindi po natin dapat sa puwera. Kaya nga, opposing ito, mga kapatid ko, sa Panginoon, hindi ito gusto ng Panginoon, mga kapatid ko. Ito mo yung the Miphras mentality was fundamentally opposed, mga kapatid ko, sa konsepto ng Panginoon sa pagkatawag po sa atin. Pansinin po natin, mga kapatid, so Luke chapter 9 verse 23. Yung deny himself to follow him. Yung i-deny mo, yung pag tinawag ka ng Panginoon, i-deny mo. Yung pagkalimutan mo yung sarili, mga kapatid, dahil pag-aari ka na ng Diyos. Yes, amen. Sa pagkakataon ito, mga kapatid, kung bakit nasasabi po natin, kung dito salita ng Panginoon, mga kapatid, sa salita ng Diyos, dahil dito naman tayo naniniwala. Amen. Amen. Tandaan po natin, mga kapatid, kung hindi tayo naniniwala dito, ay hindi natin dapat sumunod, mga kapatid. Yes, amen. Pero kung naniniwala po tayo dito, kaya po natin itong sundin. Yes. Paliwanag po ba yun, mga kapatid? Amen. The second, mga kapatid, sa Luke chapter 14 verse 26, yung bang itakwil mo na yung sarili. Basahin nga natin, mga kapatid, sa 14:26. Ang sabi rito sa wikang Tagalog, kung ang sino mang tao ay pumarito sa akin at hindi na pupuot sa kanyang sarili, ama, ina, asawang babae, mga anak, mga kapatid na lalaki, mga kapatid na babae, o kanyang sariling buhay man, ay hindi siya maaaring maging alagad ko. Yes. Ang biruin mo yan, ano? Amen. If any man come to me and hate not has father, mother, wife, children, brethren, sister, his own life also, he cannot be my disciple. Yes. Amen, mga kapatid. Bakit, mga kapatid? Kasi nga, siya yung nagmamayari po sa atin. Siya yung nagmamaniobra na po dapat sa atin. O siya na dapat nagmamaniobra sa atin, mga kapatid ko. Dahil wala man tayo mapupuntahan, kundi sa kanya rin naman, mga kapatid ko. Kaya gusto ng Diyos, mga kapatid, sa mga kanina, mas gusto ng Diyos, hallelujah, na matuto tayo humingi ng tawad, ano, mga kapatid ko. Yung pupunta tayo ng church, pupunta ako sa Diyos, magpupuli ako para matabunan lahat ng aking kasalanan. Pupunta ako ng Diyos, magpapawas ako ng kasalanan ko. Hindi po ganun, mga kapatid. Ang pagpapawas ng kasalanan, pagpapagamit sa Panginoon. Yes. Amen. Pero hindi po ganun, mga kapatid eh. Kung may ministry ka sa gawain ng Panginoon, malaki yung ginahawakan mong gawain sa Panginoon, at tayo, hindi pa rin tayo marunong magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Ang lagi pong isipan natin, magpuplose ito pag nagpupuli ako sa Panginoon. Mababaliwala yung nagawa ko sa lanan pag nagpakamit ako sa Panginoon. Tandaan po natin, mga kapatid ko, tayo po nasa panahon ng biyaya. Ang gusto ko lagi ng Diyos, marunong po tayo magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Ang gusto ng Panginoon, mga kapatid ko, hindi po yung parang lagi, kaya yung palisiyo na katuruan, yung mga Sadducees, mga kapatid ko, yung mga Judaism, yung mga hypocrites, mga kapatid ko, na pagpupuri. Kaya nga, itinakwil ng Panginoon, pasamantalang inalis ng Panginoon ang kaligtasan sa kanila dahil sa pagpupunwari, mga kapatid ko, kasi lingkod ng Diyos, pero yung puso nila, sa lungat, mga kapatid ko, sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga yung halimbawa ng Panginoon sa Luke, mga kapatid ko, yung mayaman at saka yung publikano sa pananalangin Nakatayo, mga kapatid ko, nakaputi-puti ang parisiyo na inalipusta. Yung publikano, sumantaling publikano, mga sa kanyang kalagayan, sa kanyang kasalanan, talagang walang puknat o walang patid ang paghingi ng tawad sa Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, ng Biblia, ang kinalugan ng Diyos yung publikano eh. Yes. Kahit sa lugar na ito, mga kapatid ko, kaya nga sabi ko salamat at napunta ako sa kamarin, mga kapatid ko, dahil ang Diyos talaga pumunta doon sa mga mahihirap po talaga, mga kapatid. Yes. Amen? Amen. Ayaw talaga ng Diyos sa mga hypocrites, mga kapatid ko. Ayaw ng Panginoon ng mapagpunwaring tao, na reliyoso siya. Reliyoso tayo, mga kapatid ko. Pero hindi tayo marunong humingi ng kapatawaran sa Panginoon. Yeah. Yung ba't sabi natin, mga kapatid ko, yung first mentality, mga kapatid, lingkod ka ng Diyos. Pero hindi ka marunong manalangin sa Panginoon, humingi ng tawad sa Panginoon. Palagpan natin ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Glory to God. Kaya nga, lagi nag-i-effort po tayo lagi sa gawain ng Panginoon. Amen. Amen.
Yung mental capacity, person of every law, mentality are called hydroids, mga kapatid. Yung, sabi ko rito, yung kababaan, yung mababa yung kaisipan, ano mga kapatid ko? Parang kasing banggitin sa Tagalog, mga kapatid ko, yung parang hangal. Pagka mababa yung paglilingkod natin, yung mentalidad po natin sa Panginoon. Sa hindi magandang pagkakasalita, parang sabi yung gunggong, mga kapatid eh. Hindi galunggong. Eko, kung naging membro ako ni Luciano, sarap sa banggitin ito eh. Amen? Hallelujah. Kaya ka dito, no, mga kapatid, dati kong pansinin, mga kapatid ko, gusto ng Panginoon. Hallelujah. At tayo, mga kapatid ko, ay dumaraan sa mga pagsubok. Dinadala tayo ng Panginoon minsan sa ilang, mga kapatid ko, ng ating pong pananampalataya. Kasi meron gustong mapangyari ang Panginoon po sa atin. Lalo na ngayon tayo po ay lingkod ng Panginoon. At ang iyong nga ng Joseph, mga kapatid ko, ay lahat po tayo maging manggagawa ng Panginoon. Ayaw ng Joseph, mga kapatid ko, tayo po ay gawin lang, nakaupo lang sa kinaupo. Kasi tinawag ka ng Panginoon, kasi may plano ng Panginoon po sa atin. Diba, hindi, akika sa amin, maganda sa amin, yes, kasama yun, mga talagang bless ka rin sa amin. Pero pagka sumunod ka, yun ang po yung pasimula, mga kapatid ko, na tinatawag ng Panginoon. Amen. At sa pagkatawag na yun, mga kapatid ko, nagpaplano na ang Diyos po sa atin. Yes, amen. Amen. Hallelujah. Una sa lahat, ano yun? Ikaw'y palayain, mga kapatid ko, sa galaw ng mundong ito. Pangalawa, maging magandang takbo ng buhay mo. Amen. Kapag hindi ka dinala ng Panginoon dito, mga kapatid ko, para pahirapan. Hindi ka dinala dito ng Diyos para yung utak mo mabalingag, mga kapatid ko. Yung maguluhan. Hallelujah. Tinawag ka ng Panginoon para ituwid yung mga daan po natin. Yes. Pero gusto ng Diyos, maging leader ka eh. Yes. Maging isa kang mananampalatayang hindi natitisod sa harapan ng Panginoon. Amen. Ako, kung may natiso dito, mga pagkailan akong trainees pa yun. Pero yun, tinanggal na sa'yo kasi nga, pinag-iisip sa'yo kung ano yung gagawin mo. Pasintabi na po, mga sabi lang po ako ng totoo. O baka naman meron namang gustong hinuhubog muli ang Panginoon. Baka malabo na siya, pero hinubog na iba ng Panginoon. Kasi nga, minsan, nararamdaman na po natin, mga kapatid, gusto kong gumawa eh. Ikaw, nahin ko muna ito. Punta muna ako rito. Yes. Kaya minsan yung sa ginagawa po natin, yung iba nadadamay. Andiyan pa kayo, mga kapatid? Amen. Eh, pastor, ano nadamay? Kasalanan ka ba? Kasalanan na, hindi dapat. Ganun. Tandaan po natin sa simpleng kasalanan ng tao, lahat po tayo nadamay. Amen. Pero nung kumain ng sanas si Eva, dinala doon sa asawa niya, may buong ng pulyot, mga kapatid ko, ng sin. Hanggang makati sa Pilipinas, tayo po, mga kapatid ko, nagkasala. Sabi nga ng ilang mga ngaral, abay, hindi natin minana ang kasalanan. Abay, pasilin po natin, mga kapatid, lahat po tayo tagapagmana. Amen? Amen. Ay, kung hindi ka tagapagmana, taga siguro, tagailalim ka ng lupa. Ano, yung lohikal na paliwanag po nito, no, mga kapatid, hindi mo pwedeng manakin yung kasalanan, eh, ba't yan? Pero sa tandaan po natin, mga kapatid ko, supling po tayo nito eh. Nandito tayo sa mundong ito eh, mga kapatid, inangkin ng kaaway po ito. Bago pa dumating si Eva at si Adam, inangkin na po ito ng kaaway. Marami na po mga fallen angels, mga kapatid ko, na naglipana sa mundong ito, mga kapatid ko. Kaya nga pinupuran ng Panginoon sa isipan po natin, yung mentality na ito, yung kaisipan ito, no, mga kapatid ko, na pagka nakakilala tayo sa Panginoon, unahin na po natin ang gawain ng Panginoon. Yes. Kung na po tayo magpatumpik-tumpik pa, mga kapatid. Pagka pinagpawalan tayo, inalis ito sa ating, gawa ka ng paraan, mga kapatid ko. Dahil kung natutuwa ang Panginoon sa bagay na yun. Hindi natutuwa ang Diyos, bahala na sila, dami naman sila dun eh. Amen? Amen. Hallelujah. Ang ginto, mga kapatid ko, hawak po natin, hindi po hawak ng Panginoon. Ang ginto o bato ni Darna, sabi nga mga kapatid ko, nasa iyo yun. Pwede kang mag-transform anumang oras. Sa kapipitan, sa kapaguran, mga kapatid ko, hallelujah. Minsan na itsapwera, mga kapatid ko, yung ganitong gawain ng Panginoon na una yung sarili po natin, mga kapatid. Isa pa ating palakpan ng Diyos, mga kapatid ko, nakakaya ito. Hallelujah. Punta po natin, mga kapatid ko, number 1. Yung the first mentality in our attendance.